At ayun na nga mga master, maraming salamat at tayo nagkasama muli. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. So, ang pag-uusapan natin ngayon, paano nga ba pumili ng tamang makakasama sa ating pagbibisikleta? Kasi minsan, sa mga ride natin kung sino-sino yung mga nakakasama natin. Pero hindi natin alam, baka mamaya, napapahamak na tayo, baka mamaya, wala nang naidudulot sa ating maganda, baka mamaya, kung sino-sino lang, basta may makakasama lang tayo. So ngayon, bibigyan kita ng panuntunan kung sino at ano ang dapat mong siklista o kaibigan na makasama sa iyo pagbibisikleta. Kung interesado kayo rito mga master, ako po si Papa Jack at narito ka sa Bike Talk with Papa Jack. Simulan na natin to. Oh, ayun na. Ay, bago nga pa ng lahat mga master, hindi pa natin nare-retrieve ang ating Facebook page na Bike Talk with Papa Jack. So meron na tayong 15,000 followers doon. Kaya lang, nadali tayo ng isang mabait nating mga kaibigan sa ibang bansa. So hanggang ngayon, nire-retrieve natin. For the meantime, habang hindi pa natin nare-retrieve yun, mag-follow muna kayo dito sa ating bagong Facebook page na ako po, si Papa Jack. Kung ano yung support ang binigay nyo sa akin sa Bike Talk with Papa Jack, sana maulit yon. Paki-follow lang po at paki-like at pakisabi sa mga kaibigan natin. Paki-follow lang ang ating bagong Facebook page. Ako po, si Papa Jack. Okay, simulan na natin to mga master. Tayo kasi karaniwan mga siklista, the more na nagre-ride tayo, iba-iba yung mga nakakasama natin, di ba? So ngayon tayo, pag nagra-ride tayo, minsan kung sino lang yung pwede, kung sino yung pwede natin makasama, go, 'di ba? Ganoon naman tayo mga siklista Pero minsan palagi na natin sila nakakasama, nagiging member na sila ng community natin, 'di ba? So nagiging yung ano natin, yung circle of friends natin sa cycling, yun at yun din, 'di ba? So tanong, paano nga ba pumili ng tama? At ano ba yung makikita mong pwede mong sabihin na tama tong kasama ko? Siyempre, unang-una bibigyan kita ng tips, master, ha. Unang-una, siyempre, hanapin mo yung tao o yung siklistang makakasama mo na tinutulungan ka na mag-level up, diba? Mag-level up in a way sa lahat ng bagay. Halimbawa, kung ikaw ay kumakarera, kung gusto mo magpalakas, kung mahina ka sa ahon, kung mahina ka sa stretch, kung mabagal ka, kung hindi mo pa alam yung mga pagtotono, kung hindi mo pa alam yung mga maayos na piyesta, humanap ka ng kaibigan mo na tuturuan ka sa lahat ng bagay na yon. Hindi yung kapag hindi mo alam yung isang bagay, pagdadamutan ka. Okay? May mga ganyan tayong mga kaibigan May mga siklista tayong mga kaibigan na ganyan. Kung malakas sila sa ahon, hindi nila ituturo yun. Kasi nisip nila, ako nga, nagpakahirap akong alamin kung paano, tapos ikaw hindi. Di ba? Pati yung sa mga pyesa, ako nga, nagpakahirap akong alamin yung mga ganyan, tapos ikaw, bibigay ko lang sa'yo. So yung mga ganong bagay. Tapos, piliin mo yung mga tao na ganon na pagka gusto mong lumakas, ipupush ka niyang lumakas. Ititrain ka niyang lumakas kasi malakas na siya. Hindi ko mo ikaw mahina, hahayaan lang niya at pagyayabangan ka lang niya ng pagyayabangan. So, bumitaw ka sa tao na yan, master. Alright? At sumunod natin, mga master, ha? Samahan mo yung mga taong hindi abusado, diba? Abusado sa lahat ng bagay, yung pabigat. Okay, yung mga preloader pala, mga preloader kung tawagin. Mga preloader natin mga kaibigan, actually wala namang masama doon kung nakikita mo naman na talagang walang-wala siya, diba? Yung mga preloader natin mga kaibigan, kung sakali man may mga ganyan, alamin mo rin yung background. Baka mamaya gusto lang niya talaga magbike, kaya lang walang-wala siyang pera. May mga siklista rin kasi na dahil wala silang pera, ayaw nila mag-ride. Siyempre, gagastos pa rin naman kahit paano kapag ka nagbibisikleta tayo. Minsan kahit 50 lang ang dala nating pera, ra-ride pa rin tayo. 100 ang dala natin, ra-ride pa rin tayo. Kung saan mag-cash yung 100 natin. Pantapsilog na 60, 65, okay na yun. Basta makaride lang, di ba? Pero may mga kaibigan tayo na abusado. Yung tipong kakain kayo, tapos since alam mo na wala siyang pera, gagawin niya, bali wala na sa kanya, hindi na siya magbubunot, hindi na siya mag-i-initiate na, bro, pwede ba bayaran ko sa'yo kapag nagkapera ako. Yung mga ganon, okay lang yon.
Pero kapag ka yung mga tao ay abusado na, yung tipong konting kibot, papabili sa'yo ng soft drinks, papabili sa'yo ng candy, papabili sa'yo ng mga tsokolate, papabili sa'yo ng kung ano man na soft drinks, ikaw lahat. Ba't parang may mali na doon. Okay? Alamin mo rin muna bago mo gawin yon kung talagang yung tao gusto lang mag-ride o mamaya baka ginugulangan ka lang. Kung ginugulangan ka lang, X mo na yan. Negative na yan. Alright? At sumunod natin, ito yung isa sa pinakamahalaga to, mga master ha. Dapat sasamahan mo yung mga taong mga kalmado. Yung tipong may mga good attitude kung tawagin natin. Paano ko ba sinabing good attitude? Siyempre, sa daan, may mga tao na, minsan may mga motorista na, alam mo na, medyo gigit-gitin ka, minsan may mga motor na gigit-gitin tayo, tapos may mga sasakyan na talagang hindi tayo pasisingitin, tapos gagawin niya, kapag di siya pinasingit, bumurahin niya. Pag minura niya, mapapaaway yan. Diba? Dadaan sa matinding pagtatalo. Imbis na pabayaan na lang, hayaan na lang, gagawin nung kaibigan mong mainitin ang ulo na medyo may attitude, bababayan, tapos makipaghamon na suntukan hanggang sa madadamay ka. Pag nadamay ka, hindi mo alam kung may dalang barel o kung may dalang panaksak yon o may mga kasama yon, madadamay ka. So, hanggat maaari, umiwas kayo sa mga taong ganyan ang pag-uugali. Kung kakayanin yung baguhin nyo lang. Baguhin nyo. Pagsabihan nyo. Kung hindi talaga kaya, lumayo na kayo. Dahil kung hindi, madadamay kayo sa init ng ulo niya at sa kanyang bad attitude. At eto pa, syempre, ang sumunod natin mga master, iwasan nyo ang dami kong kaibigan peke, kala mo to na yung pala alam mo mga ganyan, ang daming nagkalat na pekeng kaibigan puno. Okay? Napakaraming nagkalat dyan. So, sabihin yan, sige, ako muna bahala sa'yo. Sige, ibibigay ko muna sa itong pyesa na to. Pero, pagtalikod mo, lahat yun, nakakwenta yun. Pagtalikod mo, lahat yun, sinasabi niya sa ibang tao yun. Hanggang sa sinisiraan ka niya na. Pero hindi mo alam. Pero, kapag nakaharap sa'yo, ang bait-bait, di ba? Nakangiti sa'yo. Kasama mo sa ride Tapos, kapag kakasama mo sa ride, sabihin niya, karerahan kayo sa daan, makikipagpukpukan kayo sa daan. Tapos, sabihin niya, grabe, ano mo na bro, ganyan. Pero, pag talikod mo, pagkakaharap niya na yung iba, sabihin niya, naman nyo, kala mo naman, pangit, hindi naman malakas. Alam mo mga ganon, mga backstabber mo mga kaibigan, mga traitor mo na kaibigan mo ko doon, naku, layuan mo yan. Yun yung mga tipong taong sasakmalin ka sa likod ng hindi mo nalalaman, napakaraming plastic at napakaraming traitor na tao. Depende yan sa pangangailangan nila sa'yo at depende yan sa mga naitutulong nila sa'yo. Kahit marami kang naitulong sa kanila, tatraidorin at tatraidorin ka pa rin yung mga yan. So, beware sa mga taong plastic o traidor. At syempre, ang sumunod natin, kailangan samahan mo yung mga taong may vision. Iisa kayo ng vision. Paano ba yung sinabi kong iisa kayo ng vision? Halimbawa, ikaw, siklista ka, karerista ka, gusto mong kumarera pala. Tapos, since gusto mong kumarera, gusto rin niyang kumarera, ikaw, aggressive ka na mag-ensayo, aggressive ka na gawin lahat ng paraan, gawin lahat ng magagawa mo para lumakas ka. Pero siya, ang gusto niya mangyari, kalmahan lang. Gusto niya, yung pagka gusto lang niya, mag-ensayo, magti-trip lang na ride. So, ikaw ngayon, mahahatak ka sa trip niya. So, in order na makapag-focus ka, layuan mo tong kaibigan mo na to kasi hindi kayo iisa ng vision sa gusto nyong mangyari. Iisa kayo ng goal pero hindi kayo iisa ng gustong mangyari. Bawa, gusto niyang kumarera talaga tapos yung ginagawa niya, hindi siya nag-iensayo. Hindi siya nag-iensayo ng seryoso. Hindi siya consistent. Ikaw, consistent ka sa pag-iensayo, pagpapalakas. Samantalang siya, umiinom, pabanjing-banjing, kung ano-ano kinakain, nagpupuyat, bisyo. Okay? Layuan mo yan.
Okay, layuan mo yan. Dahil yung mga taong ganyan, hindi ka dadalhin yan sa pangarap na gusto mong mangyari. Alright? At ang sumunod natin mga master, syempre, kailangan umiwas tayo sa mga kaibigan natin, puno. Okay? Sa mga kapwa natin siklista na nakakasama natin na medyo malupit ang bisyo. Okay? Ano ba yung mga malupit ang bisyo? Alam nyo na yung mga bisyo na yan mga master. Bisyo ng sigarilyo, bisyo ng alak, bisyo ng sugal, bisyo ng babaero. Okay? Yang apat na yan, kapag ka nagsama-sama yan, maiimpluwensyahan at maiimpluwensyahan ka sa apat na yan. Hindi ka mag-e-enjoy ng gusto sa ride kapag kayang apat na yan, binisyo mo. Sumama ka sa bisyo na yan. Okay? Sigarilyo, papatayin ang baga mo yan. Madali ka mapapagod yan. Okay? Alak, hindi ka lalakas dyan. Sigurado, pagka umalak ka ng umalak, babagsak ang immune system mo hanggang sa hindi mo na kaya-kayaning magbisikleta dahil palagi kang hilo, palagi kang pinagpapawisan ng amoy alam mo na yan, MP, mga ganyan. So, alam mo na yan. Sa pangalawa, yung babae na, yung kaibigan mong babaero, hindi makakapag-focus yan. Pag nakakita ng mga babaeng siklista yan, mga siklista sa daan, lagi nakapakyut yan, lagi nakapayabang yan, di ba? So, imbis na mag-enjoy kayo sa ride, andun siya sa gilid or nandun siya, tinatabihan, kumakartada, wala namang problema kung single siya. Okay lang naman. Pero kung halimbawa naman, alam mo namang may asawa na o may girlfriend na, kumakartada pa ng iba, hindi na maganda yan. Masama na yan. At ang pinakahuli natin, syempre, ito yung pinakamaganda. Pero bago ko bitawan yung pinakamaganda, mga master, baka hindi ka pa nakakapag-follow sa ating bagong FB page, mga master, ako po si Papa Jack. At available pa rin ang ating Papa Jack Degreaser sa CS168PH. Okay? Available yan sa CS168PH. Pumunta lang kayo, pagtawid mo lang ng Siena sa may Santo Domingo. Okay? Siena College, pagtawid mo lang, G. Araneta Street na yon. G. Rojas Street na yon. Tapos, sa bandang kanan, 133 na Black Gate. Yun ang CS168PH. Okay, at available din ang Papa Jack Degreaser, Premium Degreaser at Premium Shampoo dito sa ating Shopee. At ilalagay ko yung link kung saan kayo makaka-order. Order lang kayo doon mga master. At kapag umorder kayo doon, may libre ka agad kayo na Papa Jack sticker natin. Alright? Ito na, ang pinakamahalaga, syempre. Samahan nyo mga master sa inyong pagbibisikleta ang pinakamasarap at pinakamasayang makasama sa pagbibisikleta ay yung mga tao, yung mga siklista na may Diyos sa puso o sa buhay nila. Bakit? Kasi kung ikaw may Diyos ka sa puso mo, may Diyos ka sa buhay mo, nakasenter si God sa puso mo, sa buhay mo, sa ginagawa mo, tapos yung kasama mo nakasenter din, wala na. Tapos na yung boxing, 'di ba? Meron tayong multiple guidance mula kay Lord, multiple blessing mula kay Lord, multiple paano ko ba masasabi, multiple grace mula kay Lord. Paano pa tayo magagalaw o paano pa tayo mapapahamak kung bawat pagbibisikleta natin fully guided tayo ni Lord. Okay? Kaya pinakamasarap bago kayo mag-ride, kung ang kasama nyo ay maka-Diyos at may Diyos sa buhay nila, magpe-pray muna kayo bago kayo umalis. At pagkatapos mang-ride, pwede rin kayo mag-pray pag nakauwi na kayo sa house. O kaya during pauwi kayo, pwede kayong mag-pray na bigyan kayo ng guidance ulit ni Lord. Okay? Magpasalamat lang kayo kay Lord right after ng ride. Alright, ayun lang. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa pagtangkilik ng ating TikTok channel. Ayan. Saka sa ating FB page, mga masera. Ako po, si Papa Jack. Baka hindi ka pa nakakapag-subscribe, nakaka-follow. Follow ka lang. Tsaka dito sa ating YouTube channel. Yan ang ating mga socials natin. TikTok, YouTube channel, FB page, at meron tayong Instagram. Pero pa-post lang ako sa Instagram natin para at least ma-update lang kayo. Okay? Hanggang doon lang po tayo mga master. Hanggang dito lang tayo. Sana may natutunan kayo at sana meron kayong nakuwang
tips ng konti. Kahit paano ay may naibigay akong aral sa inyo. Palaging tandaan, mahihirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. Humingi sa Diyos ng gabay sa ating paglalakbay. Ciao.